After 5 years of imagining, drawing, and planning it, finally, napasimulan na natin gawin ang ating pinangarap na bahay. Inabot din kasi tayo ng ilang taon bago magawa dahil alam nyo na, mas priority nating gumala at maglakwatsa. Pero this time, seryosohin muna natin ang buhay at may mga bagets na tayo na soon ay magsisimula na ding mag-aral. Guys, ito na. Nagkakanvas kami ni Daddy pero at the same time, bumibili na din siya. Kasi para makatipid kasi tumataas na yung mga presyo, magalaw na yung presyo sabi ng mga hardware. Kailangan natin tingnan kung kaninong presyo ang mura and kung kaninong mga hardware ang kailangan natin puntahan. Since medyo mahaba pa naman ang time natin, isa-isahin natin puntahan para makatipid tayo. Tara, samahan niyo ako. So ayun, habang si Daddy ay nasa hardware, tingnan niyo to, may nabili na kami, mga nails. So, iniisa-isa naming puntahan kada hardware. Ayan, naglalagay kami pangalan dyan, kung saang hardware yan. Tapos, naglalagay kami ng mga kailangan namin. Pinapresyohan namin sa kanila isa-isa. So, itong mga walang presyo. Yan yung mga materials na wala sa kanila. So, ayan. Tagpipiso, 2-3-5 lang naman yung pagitan ng presyo. Pero malaking bagay yun pag maramihan. Ayan. Katulad nito, asa na yun? Yung semento, 100 pieces. So, ang kailangan namin 100 pieces, tag 220. Doon sa pinakamura is 210. So, yun yung pinupuntahan ni Daddy ngayon dyan sa sa isang hardware. Ayan. So, ganun lang. Ay naku, masakit sa ulo to kasi nakailang hardware na kami. Dala-dala ni Daddy yung isang ganito namin. 1, 2, 3, 4, 5. Nakapitong hardware kami na pinuntahan at hinahanap talaga namin yung pinakamura para mas makatipid-tipid kami. Ito nga pinuntahan pa namin to sa may South Caloocan. O, di ba? Ayan. So, let's go! Antabayanan nyo ang aming pagpapagawa ng bahay dito sa QC. Chari. Ano to lahat? Ayan, 13K na yan. 13K plus 5K, 18,000 para sa Coco Lumber. Diyos ko, tangal. Coco lumber lang yan, walang semento. Wala. Coco Lumber lang, 50 pieces. Ko, ang mahal. Oh, diba? 18K agad. Oh, pumatak na yung 18K. Tapos 2K yung kanina. Ayan, 3,000 actually. Ay, Diyos ko po, 21,000. First day pa lang yan ang materialis natin. Anong gagawin natin? Grabe naman siya. 21,000 first day. First day pa lang yan ha sa paghahanap namin. Naghahanap pa lang kami niyan ng ng mga materialis. Diyos ko po, ang mahal magpagawa. Eto na ang resibo. Yan, 17,800 plus 9,200 ang ginastos namin ngayong araw. Sa pangalawang na to siya, pangalawang supplier, kasi yung unang supplier namin, 3K yun. So, ayan, diba? Diba? Almost 40 na yung nagastos namin sa first day pa lang. Grabe. Tapos hindi pa tapos ang araw. Baka madagdagan pa tumaya-maya kasi pupunta pa kami sa ibang hardware. Tapos, nag-aantay na din sa amin sa bahay ang magbabaklas ng aircon. Kasi babaklasin yung aircon namin sa room para hindi siya masira pag magpagawa na kami ng second floor. Kasi maglalagay sila ng mga bakal-bakal ganyan. So, kailangan siyang baklasin. Ngayon, magbabayad na naman tayo para sa magbaklas ng aircon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gumawa kami ng form or ng yan. Nandyan yung mga hardware. 5 hardware to, nandito. Tapos lahat yan sila may mga presyo. Nilagyan namin ng mga presyo. Isa-isa namin yung pinupuntahan at tinanong kung magkano ang ganito, ganyan. O, kita nyo yan. Ganyan kami gagawa. Tapos check namin kung saan yung mas mura. Tapos, sabi nila magalaw yung presyo ngayon. So, pinapakita namin to sa kanila, itong mga presyo ang pinagbibigay nila sa amin para bibigyan nila kami ng ganitong price pa rin. Oh, so, good luck to us! Another 5K na ilalabas natin dito sa buhangin at graba. Graba buhangin. Ayan, o diba, separate hardwares talaga yung binibilhan namin kasi nga naghahanap kami kung saan kami makakamura or mapapamura, charing. Yung budget namin na 100K, paubos na siya. Wala na siya ng mga 35 siguro yung nawala dito. Ang kukunin pala namin dito sa hardware na to is buhangin at saka graba.
Kasi mas mura. Ito yung pinakamura sa lahat ng 7 hardware na pinupuntahan namin. Sila ang nagsusupply ng murang buhangin. Pero mahal sila sa hollow blocks. Kaya sa ibang hardware yung hollow blocks. Though magkakalapit lang naman sila pero iba-iba yung presyo. Yan. Another 12K, 12,000 para sa semento at saka sa tire wire. So, buy 12K. O, diba? Maging 50K na naman ulit ata to katulad kahapon. Yung 50K namin kahapon, binayad namin sa paunang bayad sa magagawa. Yun, para sa semento. Diyos ko, ang bigat. Gumastos kami kahapon ng 50K paunang bayad dun sa gagawa ng bahay. So ngayon naman, another 50K. Parang mauubos ata yung 300K natin sa mga 3 araw lang. 4 ganyan. Diyos ko po, ang mahal magpagawa ng bahay. Ato pala, yung insulator. Nagdadalawang isip kami kung papalagyan ba namin ng insulator yung aming second floor. Kasi, ang sabi sa amin nung gagawa, malalanta din daw yan. O mabubulok din daw pagdating ng panahon. Kaya, tapos, babahayan pa daw siya ng mga mababait na... Guys, namating na yung unang batch. 1 cubic ng buhangin. Semento. Kuya, anong sunod ay di-deliver nyo? Graba? Sige. Gusto nyo minom ng tubig? Naku, tulong-tuloy yung pawis mo. Sige, hintayin ko kayo dito pag graba. Tubig muna kayo. Kunan ko yung tubig. Okay na? Grabe naman. Umalakasan yung nyo. Oo, maliit na pala. Di kaso may tanim eh. Huwag. Magagalit sila. Ito na yung graba na in-order natin kahapon. Yun yung buhangin. Diyan na lang naman At literal na bato-bato. Ito na ang Coco Lumber delivery natin. Ayan, deliver na nila yung in-order natin kahapon na. Ayan. Hindi ko alam kung saan sila gagamitin, pero yan. Tapos na-deliver na din yung mga bakal. Up! Up! Let's go! Let's go! Ayan. Dito tayo sa bahay ulit. Ito na yung itsura ng aming house. Na-deliver na din pala yung binili nating semento or in-order nating semento kahapon. Ayan. 50 sacks muna. Pinadeliver natin kasi walang paglalagyan. So, kawawa yung mga plants ko. Charing. Tapos, ito. Semento. Alam naman natin na hindi talaga biro ang magpaaral ng bata kaya hindi pwedeng ipagsabay ang mga gastusin. Kaya naman, habang medyo maaga pa, dahan-dahanin na nating seryosohin ang mga priorities natin. So, ayan, day 2 ng gawa dito sa bahay. So, ito yung pang libing nila sa poste. Ito na guys, tingnan natin tong ating bahay. Mga semento. Uy, sira-sira na yung bahay namin. Tapos, ito na, sisimula na sila magkukay. Gano'ng kalalim tong gagawin nyo? 90 yan, sir. 90? 90? 9 feet? 9 feet. 9, ano?
Typing. Okay. Para in the future, kung suswertehin man tayo or papanigan tayo ng panahon, makapaglakwat siya na tayo ng tuloy-tuloy na hindi inaalala mga gastusin at bayarin. Ganun. Bago din pala kami nag-decide na magpagawa ng bahay, nagpa-quote muna kami sa mga possible na gagawa. May mga nakausap kaming contractors pero ang ending, yung kakilala pa din namin yung kinuha namin dahil malaki talaga ang difference sa pricing nila. So, sa calculation namin, mas makakatipid kami pag kakilala lang namin ang gagawa. Siyempre, sa panahon ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin, kung saan tayo makakatipid, doon tayo, di ba? Sa first day nga sana nila, naabutan pa nila kaming nagbabalot ng mga gamit, kaya tumulong muna sila para mailipat yung ibang gamit namin. Sa pangalawang araw, eto na, nakapaghukay na sila para sa poste at nasira na din yung aming kisame. Bibigay na siya ng papasahod siya. O siya, hanggang sa susunod na kabanata ng ating mga buhay-buhay. Subaybayan yung pagpapagawa namin ng bahay or pagpa-renovate namin ng bahay dito sa Quezon City. Please hit like and subscribe to our YouTube channel, Canales Family, and to our Facebook page also, Canales Family. Thank you for watching. I love you all.